Ako po si Noli Aumentado, nagtatrabaho sa kumpanya ng Ragojos Heritage Construction Corporation bilang isang karpintero. Nagkaroon ako ng sakit sa puso doon sa pagtatrabaho ko. Kaya lumapit ako dito sa Bitag dahil dumadaing ako na baka pwede nila akong tulungan sa financial assistance, ay parang binabaliwala na nila yung kahilingan ko. Gusto kong malaman kung mababigyan ba ako ng kumpanya ng separation man lang sa serbisyo ko sa trabaho. Sana po diretsuhin na lang ninyo ako kung para nga hindi na ako balik sa office na parang nagmumukha akong tanga doon sa opisina pag pumupunta ako doon. 20 years na siya nagtatrabaho bilang karpentero sa kumpanya. Nalaman niya na may sakit siya sa puso noong December lang. Pinaalam niya ito sa kumpanya at humiling siya makapag-cash advance para siya ay mapagpagamot. Sinabi ng HR ay for approval raw. Pinababalik-balik siya sa trabaho. Ang sabi sa kanya ay after 4 months pa raw malalaman kung makakapasok pa siya uli sa kumpanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin na-approve ang kanyang cash advance. Okay. Didiretsuhin muna kita, Noli, 20 years ka ng karpentero? Opo. Anong mo? Mason? Finishing carpenter. Finishing po. carpenter, okay. Okay, may SSS ka ba? Meron po. Ilang taong ka na naguhulog sa SSS? Nahuhulog ka naman? Nasa pa lang ho, nag-umpisa ho kasi yung SS ko nasa lang ata 2006 na ho nag-umpisa yung 2006, okay. Dahil dito sa parting to, okay. So sa linya natin, nasa linya ba natin? Si Miss Lane, paano ba? Si Elena, okay, si Lane, HR Manager ng Intense Manpower Services. Lane, magandang gabi sa iyo. Hello. Magandang gabi po. Ma'am Lane, kami hoy, si Ben Tulfo ho, live ho tayo sa Bitag Kilos Pronto. Ma'am Lane, lumapit ho sa amin si Noli Aumentado. Gusto lang namin sana malaman ang status ng kanyang, ang kanyang pagiging manggagawa sa inyo dahil may sakit daw siya sa puso, nagka-cash advance siya. Sa parting to, nag-aantay raw siya ng sinasabing cash advance the last 4 months. Sir, ganito po yan. Okay. Nag-usap po kami niya noong Friday, if I'm not mistaken. Friday. Mm-hmm. Doon po sa planta. Okay. Ngayon po, yung sinasabi niya pong cash advance, isinaguli ko na po yan doon po sa management po. Ang alam ko po, ang decision po niyan is nasa president po, kaya lang po masyado lang pong busy. Okay. Nakasiklid lang po ako today, kaya hindi ko po na-follow up. Okay. Okay. Siguro, dito naman, Lane, tanong natin dito, mabait ho ba ang presidente ninyo at makatao at medyo maintindihan yung kalagayan ng isang 20 years na nagtatrabaho sa inyong kumpanya? Oo naman po, sir. Wala naman po kami masasabi sa presidente namin. Alright. Sige, Lane. Kaya ako nagtatanong sa iyo dahil ikaw HR, so Human Resources, mas lapit ka, nalalaman mo, anong tsansa nito na doon sa kanyang pangangailangan? Kasi wala naman siyang ibang matatakbuhan, bagkus yung kanyang kampanyang pinagsisilbihan. Actually po, sir, nung nag-usap po kami niyan, ang sabi ko po sa kanya kasi, may mga documents lang po kaming kailangan para po mai-apply namin siya sa SSS para matulungan din po siya sa kanyang mga benefits while nagpapagaling po siya sa kanyang sakit. Alright. And then yung cash advance po, yun nga po, ibinigay ko na po yun doon po sa opisina namin para po makatulong sa kanya, mapanggastos panlakad po ng mga papel niya. Nagkaroon ba ng procedure sa kanya, operations or anything? Na, ano ba to? Nag-sick leave ba to? Or ano ba parang sinasabi mo? Nag-sick leave na po siya, sir, ng more than 1 month na eh. Alright. May doctor's certificate or may, ano ba to? Is medically necessary na kinakailangan siya magpahinga? Or pinahinga ninyo? Sabi lang po, kasi sa kanya na doktor, sir, pagkakaintindi ko is, meron lang siyang kailangang i-take na gamot. Kaya lang po, nung nag-uusap po kami ng Friday, sa kanya na rin po nanggaling na konting galaw niya, hinihingal po siya. Natatakot lang po kami sa kanyang kondisyon kasi po doon siya abutan sa planta. Okay. Doon po siya atakihin. Yun po yung ipinapaliwanag din po namin kay Kuya Noli. Okay.
Sige, tatanong ko sa'yo, ikaw ba nagpatingin sa doktor? Opo. Ano sinabi ng doktor? Yun nga po daw may yung diferensya sa puso. Ano daw ang diferensya sa puso mo? Anong Ano po kasi nung una inisigi nila ako yung sa unang parang sabi ho atake daw doon sa una kong pinagpatingin ng doktor. So, nagkaroon ka ng mild heart attack? Oo. Mild heart attack? Mild ako. So, hindi mo nalaman nagkaroon ka ng mild heart attack? Hindi. Nalaman na lang yan sa ECG? O baby heart attack kung tawagin? So, ngayon, anong advice ng doktor? Fit to work ka ba? Hindi nga So, hindi ka na fit to work? Hindi. Ina-advise ka na ng doktor magpahinga? Ilang taon ka na ngayon? 54 na po, pa 55 na. Ilang years ka na ngayong naghuhulog sa SSS? Bali po parang mula po 2006 nga na parang ano pa lang pag 12 years. Kasi ayaw nga. Tawagan mo nga si Lilibet. Tingnan muna natin kung ano situations. Sinabi ng doctor ba na kailangan mo magpahinga? Hindi na po pwedeng mga trabaho na ginagawa mo? May sinabi ho nung pagka naka-oras na basta ituloy magtikla ako ng gamot. Ano yung gamot na yun? Maintenance yun? Pwede. Anong binabantayan ng doktor sa iyong karamdaman? Yun nga, makaraw bigla akong yung pagpaninikip po ng dibdib. Alright. May blockage ka ba sa puso? May nakita ba sila? Ikaw ba nagkaroon ng sinasayang angiogram? Hindi pa ho, ano lang ho, to the echo pa lang ho yung To the echo? ano ko. Maganda siguro, para nang sa ganun, gamitin mo yung sinasabing sa SSS mo, hindi ba? Na magpatingin ka sa specialist talaga para ikay may sagawa yung sinasabing. Kasi kung sinasabi mong ganyan, may gamot na iniinom yan. Pero dapat siguro may blockade ka ba sa puso? May blockade ba sa mga ugat mo? Ayun nga, parang may nagbabarang araw. May bara, okay. Kasi the only way para malaman mo yan, nandoon ka magsasagawa ng angiogram. At para makita kung ilang bablock. Normally, ito yung mga sinasabi ng mga doktor sa may mga edad, kapareho niyan. So pagkatapos, angioplasty ang ginagawa yan. Parang ina-unclog yung nasa ugat sa puso na barado. Ano bang dieta mo? Anong kinakain mo? Matataba? Maaalat? Hindi naman yung pangkarinaywan ng pagkain. Anong klaseng pangkaraniwang pagkain? Yung minsan yung mga isda, gulay. Okay. Minsan Lately lang yan. nakakakain din ho ako ng karne paminsan-minsan. Nung magulang mo ba, gano'n ang sakit? Hindi ko matanda na parang Nasa lahi ba ng puso, yung pamilya ninyo sakit sa puso? hindi ko, parang wala ako lang ho yata yung nagkaroon ng... Bakit? So sinabi ng doktor na meron kang blockade? Siguro sa atin, kasi parang baka mali yung sinasabing ng doktor nag-echo, 2D echo sa'yo. Mas maganda siguro talaga doon sa sinasabing angiogram. Ma'am Lane? Yes, sir. Siguro sa akin, siguro sa tulong na rin ninyo dahil 20 years na siya nagtatrabaho sa inyo. Kung titingnan nyo, 10 years more, 30 years na siya, Pero may magagawa siguro ng inyong kumpanya sa pamamagitan ng pagtulong din. Yun hong pahayaan nyo siya sa tulong niya rin siguro na parang magawa ho yung sinasabing angiogram. Siguro. Baka matulungan na lang natin sa inyong kumpanya. 20 years naman yan. Sa ibang kumpanya, alam mo, kahit simpleng tao, pag medyo tumagal na gano'n, binibigyan na ng token yan. Yung iba, nagbibigay ng relo. Tulad nitong si Archie, nabigyan niya siya ng Rolex. Nabigyan ko. At yung Silwela, nabigyan na siya ng kung ano-anong mga dyan. Dito naman, simpleng tao, baka maano ba naman sagutin lang naman yung sinasabing angiogram. Kasi... Sige po, sir. Ilapit ko po sa boss namin, sir. Okay. Kami naman ay nagsasabi lamang sa nakikipagtulungan, Okay? Opo, nandiyan ko po, Okay. sir. Sa maraming salamat sa iyong ito'y pag-unawa dahil bilang human resources kayo. Nasa poder nyo to. Ito ay restriction ninyo na siguro pakikipag-usap na masyadong busy kasi ngayong presidente. Ano ha? Opo. Maraming Hindi naman salamat. po namin pinababayaan yun. Walang anuman. Kaya nga, Medyo nagkaroon na po siguro ng misunderstanding sa Okay. pag-uusap. hindi naman siguro tatagal din sa inyo ng 20 years to kung sakaling hindi nyo trinato ng maayos. Mukhang andyan naman siya, kaya nandyan pa rin sa inyo. Ha? Yes po, sir. Okay, maraming salamat. Maraming salamat po. Okay. Ganito na lang, tayo makikipag-usap, hindi tayo pwede mag-obliga rito. Ayoko kasing dumadarating na parang sila'y nauobliga. Importante maunawaan
Naunawaan mo bang sitwasyon mo? Opo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, sir. Alright. Hindi kasi magandang dating pag cash advance na parang medical, kung ano man yun, mas magandang siguro nagka-cash advance ka kasi may pangangailangan sa medical, sa procedure man lang na yung sinasabing ito'y angiogram. Kahit sinong doktor ang nanonood ho sa amin ngayon, sino man, sa digital TV ho namin, sa YouTube TV ng BTAG, or sa palabas ho sa PTV4 na ito, lalabas din, ay baka may ginintuang puso ho kayo na subukan nyo na lang ho siguro at gawin yung sinasabing ganitong klaseng pagtulong, mga doktor, kung meron kayo, or sometimes may mga ways na maipababa yung sinasabing serbisyo pagdating sa angiogram before going to angioplasty. O kung necessary man yan. Ay, may titingin ako doon sa isang doktor na kaibigan natin. May kilala rin si Wela at saka si Archie na mga doktor na pwedeng lapitan. Paano yung mga doktor, hindi kasama yan, ha? Okay? Tutulong kami sa iyo, ha? Iba yung tulong mo kasi medyo naintindihan ko na to, ha? Maraming salamat po. Walang ano man. Sir. Okay.